Sapol na sapol, may halo pang banat, pitik ang Malacanang dito sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na wala na daw pag-asa ang mga Pilipino. Parang hopeless na. Wow. Parang down na daw ang mga Pilipino. Ito, pakinggan nyo ang sagot ni Attorney Claire Castro, Communication Undersecretary ng Malacanang, tungkol dyan sa masyadong negatibo, kawalan ng pag-asa na sinasabi ng pangalawang Pangulo ng bansa. Ito yung sagot sa tanong sa kanya ng media sa Malacanang. Is on the way to dumpster. Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Nawawala talaga. Anyway, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang Vice Presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Wow! Ang lupit! Does it mean that this is the right time for the Vice President to come back to Yes. her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Ayan, grabe talaga. Lalo daw walang pag-asa kung mga Duterte ang magiging Pangulo. Ayan, ulit, parang ganon. At ang Presidente nga naman, Pangulong Marcos, nandito at nagtatrabaho 24/7 halos. Walang holiday. Pero ang pangalawang Pangulo, nasaan niya ba? Ayun, nandun sa Europe. Ayan ang sagot. Ibang klase ho talaga ang mga hugot at sagot nitong si Attorney Castro. Undersecretary Presidential Communication Office, PCO. Ayun po yun. Totoo naman yun. So inuulit natin, kaya po ganyan ang naging sagot ng Malacanang kasi sinasabi ni Sara doon sa kanyang mga interview sa harap ng iilang Pilipino doon sa Europe. Sinasabi niya, wala na daw pag-asa ang mga Pilipino. Grabe. Masyadong negatibo yan. Ako nga, wala naman ako sa gobyerno. Tayo nagmamalasakit, nagbabalita lang sa radyo, telebisyon at dito sa ating mga channel, Mike Abi Opinions at MA Pinoy TV. Lagi ko sinasabi nung araw pa, huwag tayong mawawala ng pag-asa. May pag-asa habang tayo nabubuhay. May pag-asa habang tayo gumagalaw. Pero itong pangalawang Pangulo ng bansa, ang sinasabi niya, wala nang pag-asa ang Pilipino. Wow, kaya sinagot siya, walang pag-asa ang Pilipino kung mga Duterte ang maghahawak. Yan ang sagot ni Castro. Kasi naman masyadong negatibo. Hindi iniisip ni Sara Duterte kung ano ang implication ng kanyang mga sinasabi. Trabaho ba? Dapat bang sabihin ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan na wala nang pag-asa ang Pilipino? Di ba lalo niyang pinababagsak ang walang pag-asa? Lalo niyang pinababagsak ang mga mahirap? Lalo niyang binabaliwala at hindi binibigyan ng kahit anong suporta, moral support man lang, ang mga Pilipinong naghihirap. Lalo na may mga sakit, lalo na mga senior citizen, mga disabled person. Kasi pag sinabi mong wala ng pag-asa, parang wala na talagang gagawin ng Pilipino. Hindi po totoo yan. 100%, 1,000%, wag natin sabihin yan, meron tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa habang may buhay
Pag ang tao ay nagsabi ng wala ng pag-asa, namumulitika lang yan. Statement niya ng hindi alam kung ano ang implication. Statement niya ng walang alam siguro sa good governance. O statement niya ng makasarili. O statement niya ng sobrang depressed sa kanilang kalagayan na sila naman ang gumawa ng depression o pagka-stress nila. Yan po yung aking interpretation at opinion sa ganyang sitwasyon. Kayo, mga Pilipino, dito at sa abroad, huwag na huwag niyo sasabihin sa inyong kamag-anak, sa inyong mahal sa buhay, mga anak, apo, asawa, lahat ng membro ng pamilya na wala tayong pag-asa. Huwag po niyo sasabihin ng negatibo. Laging sabihin natin may pag-asa. Parang may sakit. Kaya mo yan. Pagaling ka. Wala kang pera. Kaya mo yan. Magtrabaho ka, magkakapera ka. Kaya mo yan. Gusto mo rin makapag-abroad, makakapag-abroad ka. Lahat positive dapat. Para maging positibo ang buhay araw-araw. Pero kung yung pangalawang Pangulo, ganyan ang pananaw at sinasabi, walang kakwenta-kwentang statement at iba pa. Yan po yung aking interpretation dyan. Talaga lang ha. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Kaya kayong mga Pilipino dyan sa Netherlands, dyan sa Europe na napupunta dyan, although mayroong grupo po ng mga Pilipino din sa abroad nagagalit dyan sa issue ng ginagawa ng ibang Pilipino doon. Sabi ng mga Pilipinong pro-administration, pabor sa kailang pamilya at pabor sa ating bansang Pilipinas, huwag niyong lahatin. Kayo lang yan. Hindi lahat ng Pilipino ay maka-Duterte. Kakaunti kayo. Yan ang sinasabi. Hindi totoong lahat ay maka-Duterte. Majority at maraming Pilipino sa abroad naniniwala at nagmamalasakit sa ating bansa, Pilipinas. Yan ang paniniwala ng ibang mga Pilipino sa abroad. Kakaunti po, siguro walang trabaho, kung may trabaho man, baka kung ano-anong trabaho lang, kaya sila ay nag-iingay dyan. Hindi po madadagdagan ang inyong income, ang inyong hanap buhay, ang inyong kabuhayan sa puro protesta. Gawin po ninyo magtrabaho. Kaya kayo nasa abroad, nagtatrabaho, hindi ba? Kaya tama lang po, yung mga overseas Filipino workers, mga Pilipinong hindi nakikialam sa politika at problema ng mga Duterte sa ICC. Nagtatrabaho, nagmo-monitor lang sila, nagre-react lang sa mga nangyayari. Mahal ang Pilipinas, mahal ang kailang pamilya. Hindi sila sasali sa panawagang non-stop remittance kasi yung stop remittance ay yan isang propaganda lang na hindi naman nila kayang gawin kasi sila ang magugutom. Hindi ang gobyerno. Kailanman, tulad sinabi ko doon sa isang video natin, ang gobyerno hindi magugutom kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Majority ng mga Pilipino yung tatrabaho ng marangal. Yung mga namumulitikang Pilipino, mga namumulitikang OFW, kayo ang magugutom pag ginawa nyo ang gusto nyo bilang pagsuporta sa mga Duterte. Hayaan natin ang rule of law. Isipin nyo ang 30,000 buhay na nawala na biktima ng tokhang ng Duterte administration. Mula pa nang siya ay mayor at nang maging pangulo ng bansa. Yung kinabukasan at buhay ng mga nawalang pamilya, yun ang alalahanin nyo. Mabuti nga si Duterte, bibigyan ng due process, binigyan pa ng pagkakataon. Ikinulong at ihaharap sa trial, may pagtatanggol pa niya ang kanyang sarili. Ay yung mga nawalang buhay. Operation Tokhang, katok sabay putok, wala ng buhay. Pagkatapos ng putukan, anong nangyari? Katarungan ang sigaw nila. Justice for all victims. Please like and share ng video ito. Pakishare po ninyo sa maraming Pilipino para malaman nila ang katotohanan ng ginagawa ng ating gobyerno para sa bayan at taliwas at malayo sa paniniwala ng nagsasabing masyadong negatibo ang kanilang pananaw.